So, hi guys! Ako nga pala to, si Ate Jem. So, for today's video guys, is mag-share lang si Ate Jem sa inyo na experience about sa pagtusok ng kuko ng aking pusa na si Harry. So, nangyari to noong January 4, mga 7:12 p.m. Yun. Nakatalikod ako nun sa refrigerator. Then, yung dalawa kong pusa na si Magic at saka si Harry is naghaharutan sa likod ko. Panatagdaman ako dahil usap sila at hindi naman sila nakakalabas ng bahay. So, yung mga naghaharutan sila, tapos bigla akong natusok ng kuko ni Harry. So, yung isang kuko nun, bumaon sa likod ng tuhod ko. Para siyang sintido dun sa may ugat ko. So, nung pagkatusok nun sa balat, pagkahatak ng kuko, talagang nag-fountain yung dugo ko. Yun. So, syempre, on that day, siguro mga 3 days, talagang nag-iisip ako kung magpapabaksin ba ako. Nagtanong ako sa mga kaibigan ko. And naghingi ako ng advice. Sabi naman nila is kung hindi ka panatag sa sarili mo is magpabaksin ka na ng anti-tetanus ko ng anti-rabies. So, iniisip ko sa mga nababasa ko is kapag alaga mo naman yung pusa, di nakakalabas, maging hindi ko man sinabi na talagang 100% panatag din. Pero para sa akin, tiwala naman ako na malinis yung mga pusa ko. And, nung time na yun, sabi ko kung kukunin na ako ni Lord, kukunin niya ako. So, hindi ako nagpabaksin kahit anti-tetanus kasi maraming experience na yung ibang tao na ganun nga, na nakakagat sila din, na kakalmot, nagtutusok ng kuko, tumudugo, di sila nagpapabaksin ng anti-tetanus. Pero, advice ko lang kung, syempre, mas maganda pa rin mag-undergo tayo ng ganun anti-rabies and tetanus kasi para safe syempre. Naghintay pa ako ng 14 days para ma-secured ko kung mabubuhay ako o hindi. Pero ngayon okay naman kami yan. Then malakas naman kami. Syempre anong petsa na ngayon, diba? January 24, ba? Tapos lagpas na siya ng 14 days. So I always thank God kasi for protection, and nag-pray lang ako na if time ko lang talaga, gano'n. Iniisip ko yung yung hindi ako uminom ng tubig, gano'n. Baka yung paghanginan ako, matakot na ako. Mga ganong, kasi, yun yung mga side effect nun kapag nagkaroon ka ng rabies. Takot ka sa tubig, takot ka sa hangin. Yun yung parang nalulunod ka. Yun yung mga nababasa ko sa search, ha. Kasi nag-research ako about sa mga ganyan scenario. So, basta ang advice ko is magpabaksin kayo guys, ha. Pero pag once kasi nagpabaksin kayo, dapat aware din kayo sa mga vaccine na ating tusok sa katawan nyo. Siyempre, may side effect kasi yan guys. Then, nasa sa inyo pa rin yun kung ano ba talaga yung gusto nyo gawin sa katawan nyo. So, yun lang. Yun lang yung share ko sa inyo. Sana may napulot po kayo. Hindi ko lang may aral pero yun lang ang share ko. And, see you later!